Nakaraang linggo din po ay narito din ako, no? Para naman kay Renante, no? Kay, kay Daniel, no? Parang nauubos na ata ang ating mga lay minister, no? Hagi ho, no? Well, sabi nga ho natin, ano? Ay ang buhay ng tao, no? Ay isang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos, no? Wala tayong hawak, no? Wala lamang nakakalungkot, ano, nakakabunta lang ako rito, eh, gawa lamang ng patay, ano. So, bahagi ho, pero saan ay, ah, sabi ko nga, basta may panahon, ano, at ako'y mapagsabihan ng maaga, ano, ay di, ah, ginagawa natin ang paraan, ano, para kahit madalaw, ano, kasi alakilala naman natin si Daniel, ano, siya rin ay isa sa mga kung tawagin natin ano ay elder no namumuno sa kapilya natin dito sa Esta Homes ano bilang lay minister no bilang ang tawag natin ay adorasyon nocturna no bahagi rin noon na kung saan uh, bilang Knights of Columbus ano pero pagkakataon ito para naalala ko ata no ako pa ata nag-bless nito ano sister ano kaya lang medyo may tulo na ata ang bubong nito ano matagal-tagal na rin naman ano so nakakapitong taon na kami ano mula nung kami ay inilipat ano pero bahagi ho na kung saan ay pinamamanik sa atin ng poong may kapal, ano? Palagi tayo magpasalamat sa biyaya ng buhay, ano? Kaya rin po yung ibanghelo rin natin ngayon sa araw na ito ay tungkol kay Lazaro, no? Biyaya na kung saan ay ipinagkalooban ng Diyos, ano? Na nawawag natin kalimutan na tulungan ng mga kapatid natin yung kapag kayo magsimba sa araw na ito, no? Ang ating ibanghelo ay tungkol kay Lazaro, ano? Na at siya mayamang uh, kanyang mayamang tao, no? Na kung tawagin natin ay si Libes, ano? Pero bahagi o yun, ano? Sabi nga natin, yung buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ano, ay gamitin natin. At isa rin na rin dito, yung bahagi ng ating paglilingkod, no? Sa gobyerno, sa simbahan, no? Sa bawat isa sa atin. Katulad din ng pagtugon sa panawagan ng poong may kapal, ano? Na sabi nga ho sa ibanghelo natin ngayon sa araw na ito na ginamit natin para sa mga naglilingkod sa Diyos, sa kanyang simbahan, na yung mga naglilingkod sa akin, sabi ng Panginoon, ay dapat na sumunod sa akin. Ano? Kaya bahagi rin o yun, no? Na huwag nating kalimutan, ano? Na tayo ay nawa ay makasunod din doon kung saan patutungo ang Diyos, ano? Alam nyo, kung inyong maalala, ano? Ay sa panahon ni Pope Francis, inalis yung limbo, no? Nung una kasi, yung limbo ay doon sa mga bata na hindi nabinyagan, no? Sabi noon ay, doon kayo sa limbo. Kasi hindi nabinyagan eh, no? Pero sabi ng mga theologian, sabi niya, ay ano yung limbo? Yung limbo ay walang kahirapan, lahat ay kaligayahan. Pero isa lang yung wala, no? Na naroon sa langit, ano yon? Wala ang Diyos doon, ano? Ay di, para na rin hindi langit yon, ano? Kasi yung langit ay alin, naroon ang Diyos, ano? Kasi yun yung ating patutunguhan. Kaya yun ang dahilan kung bakit inalis ang simbahan, yung limbo, no? Maligaya ka, hindi. Tapos wala ang Diyos, hindi maligaya yon, ano? So, bahagi o yun. Kahit kaya nga sabi nga natin, ano, yung mga bata, kahit na hindi nabinyagan, ay
Bahagi ho na kung saan ay alin. Kasi yun na mismo yung pinakabinyag nila, no? Kasi anong sabi ng Pong Kapal, ano? Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng pagtanggap ng mga bata, ano? So, bahagi o yun, ano? At sigurado rin naman yung mga bata, no? Ay hindi rin naman nila tatanggihan ng Diyos kasi kagagaling lang nila sa Diyos, ano? Kaya lang tayo nagkakaroon ng pagiging corrupt, no? Nabubulok. Bakit? Gawa ng paglayo natin sa Diyos, no? Pagtagal natin na wala sa Diyos. Kaya yung mga taong palaging naglilingkod sa Diyos, ano? Presumably, ano? Sabi nga natin, hindi lang posible, ano? Iba yung posible at saka yung probability, no? Malaki yung probability kasi naglilingkod ka sa Diyos, mas malaki yung probability na alin na ikaw ay siguradong kasama na ng Diyos, ano? Kaya bahagi o yun ng pagkilala, ano? Kaya pagkakataon, ang ating kapatid, ano, na sa gitna ng kanyang katatayuan ay handa pa rin maglingkod sa Diyos, ano? At yun po ay napakalaking bahagi, ano? Kasi yun ay bahagi ng kanyang damdamin, ano? Kaya po sa inyo, ano, na patuloy na naglilingkod sa Diyos, ano, ay maraming salamat to at maliwanag din ho, ano, na hindi rin nagpapabaya ang Diyos sa mga taong naglilingkod sa Kanya, ano, para maraming tao, ano, ang higit na sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yun ay maliwanag na alin, tanda ng ating kung tawagin natin ay prophetic role, no? Maging mga halimbawa, no, ng ating pagtugon sa panawagan ng Diyos, no, hanggang sa huling sandali ng ating buhay, no? Kaya sana rin po, ano, ay yun ang ating idulog sa harapan ng Pong Kapal, ano, na tayo ay patuloy na maging loyal, ano, na naglilingkod sa Diyos, no, sa gitna ng ating katandaan at kahit na sa gitna ng ating karamdaman, no? So bahagi rin no na may panalangin natin, no? Sabi nga natin kahit na tayo ay may mga sakit, no? Kung tayo may sakit, anong gawin natin? Ano, hindi sabi nga natin magpapahid tayo ng Santo Olyo, no? Bahagi o yun ng pagkilala rin natin sa Diyos na hindi nagpapabaya. Pero pangalawa, no, sabi nga natin sa gitna ng ating karamdaman, ano, ay ialay natin yung ating mga karamdaman, no, sa harapan ng Diyos, no. Halimbawa, masakit ang inyong tuhod, no, hindi kayo makatayo, no, hindi kayo makaluhod, no, hindi kaya masakit ang inyong balakang, no, hindi kaya masakit ang inyong panga, no, hindi na kayo makanguya, no, ay kapag naramdaman niyo yan, sabi niyo, iaalay ko ito kanino? Marami tayong dapat na pag-alayan, no? Ipag-alay pwede nating ialay sa mga mahal natin sa buhay na namatay, no? Kay Daniel, no? Kay Renante, no? At iba pang mga kapatid natin na naulila, na una na, no? Sa mga taong may karamdaman, ano? Ialay din natin ito sa mga mahal natin sa buhay na may pinagdadaanan, ano? Ialay din natin ito para sa mga taong naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga katanungan. Ialay din natin ito sa mga kapatid natin na alin na naroon sa Middle East, ano? Mga OFWs o kahit na mga kapatid natin na mga Middle Eastern, no? Or Western, sabi natin Asians, ano, na nagdurusa ngayon gawa ng giyera, no? Kasama na rin siguro yung nasa Russia, nasa Ukraine, ano, na dumaranas ngayon. Marami ho tayong pag-aalayan, ano, kung tutuusin, ano? Pero yung mahalaga din ay sana po, ano,
ay yung pag-aalay din, hindi afterthought. No? Anong ibig sabihin ng afterthought? Halimbawa, nagwalis kayo. Ah, tapos nagdasal kayo. Sana yung aking pagwawalis, yun ang aking inialay sa Diyos. Hindi ko, tapos na yun eh. No? Kinakailang hindi ko afterthought. Ora mismo. No? Ora mismo ng inyong paggawa. Kinakailan doon ninyo iaalay. No? So habang kayo nagwawalis, Panginoon, kahit na masakit yung likod ko, itong pagwawalis ko, sa bahay man, sa simbahan, kung saan man kayo nagwawalis, iniaalay ko ito. So yun po yung tamang pag-aalay. Hindi o afterthought. Hindi rin naman, hindi nyo pa nagagawa, iniaalay nyo na. So, ang maganda o mismo yung alin, yung mismong panahon ng inyong pagkilos. Bahagi ho yun. Pero lalong-lalo na ho, ngayong panahon na ito, ng Kwaresma, siguro po ay kayo pupunta sa mga shrine, sa mga shrine. Yun po ay may indulhensya plenaria. Kailan ang inyong bisita iglesia rito? Hindi nyo alam? Sa 14 po. 14. 14. So sa inyong bisita iglesia, may plenary indulgence o yan. Anong ibig sabihin ng plenary indulgence? Ibig sabihin, ialay nyo yan saan? Sa patay. Hindi o sa buhay. Bahagi o yun na huwag natin kalimutan. So, pwede nyo ialay yan kay Daniel. Pero, ano yung kinakailangan ninyo? Kasi wala na ngayong Jubilee Churches, kasi tapos na yung Jubilee. Maliban lamang yung mga Jubilee Churches ng Franciscan, kasi ngayon ay Year of St. Francis, 800 years. So yung mga simbahan na nakatalaga kay San Francisco ng Assisi, kinokonsidero na Jubilee Churches. Makakatanggap tayo ng indulhensya plenaria. O sa may tinuturing na mga shrine, katulad halimbawa ng alin, ay yung sa Landayan, yan is shrine. Wala akong ano yan, kahit hindi yan o Jubilee Churches. So every time na pupunta kayo sa mga itinuturing na diocesan shrine, national shrine, international shrine, kapag kayo pumunta sa mga yan, ay pwede kayong tumanggap ng indulhensya plenaria. Ialay ninyo, provided na alin, magawa ninyong yung requirements. Ano yung requirements? Pangungumpisal, before or after. Magsimba kayo mismo dun sa shrine. Kung wala kayong dapat ay nakapag-communion kayo, provided of course na din, wala kayong mortal sin. So, bahagi ko yun na kung saan ay makita ko natin. And then, ialay ninyo, halimbawa ito, kay Daniel, para maging bahagi ng ating pagkilos, o kanino man, kailang isang kaluluwa lamang, isang pagdalaw. Hindi pa pwede na lahat ng mga kamag-anak ko, iaalay ko, hindi, isa lang. And then, dasalin natin para sa intensyon ng Santo Papa. Pwede nyo magdasal ng isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang luwalhati, for the intention of the Pope. So bahagi yun, indulhensya plenaria. Anong ibig sabihin ng matanggap ng ni Daniel yung indulhensya plenaria? So, kung siya man ay, ibig sabihin, kung siya man ay nakapangumpisal, hindi na siya pumunta sa impyerno. Kaya lamang, sabi nga natin, yung sa purgatorio, sabi nga natin, alam nyo kung bakit maraming kurap, hindi maliwanag sa kanila yung katarungan. Kasi yung, bakit hindi maliwanag sa kanila yung katarungan? Hindi maliwanag sa kanila yung purgatorio. Ano ba yung purgatorio? Katarungan o yun. Kasi ibig sabihin, itong mga nasangkot halimbawa o sa skandal ng flood control project, ay ayan ay milyon-milyon, kung hindi man bilyon ang kanilang ninakaw, ay baka sabihin ba, ate, nag-umpisa naman ako Tama, hindi ka na pupunta sa impyerno.
kung ikay may namatay. Pero sigurado bang pupunta ka na sa langit? Hindi pa, no? Kasi bakit? Justice, no? Kaya po yung turo ng purgatorio, turo yan ng katarungan, ano? Yung akala ng iba, ano? Protestante, usap isip ng protestante yun eh. Basta kayo humingi ng tawad sa Diyos, diretso ka na sa langit. Hindi, ano? Marami ninakaw mo eh, ano? Hindi mo pa nababayaran, diretso ka sa langit. Hindi, ano? Walang katarungan yun, ano? Ay hindi kasi panampalataya mo sa Diyos, ay hindi katarungan yun, ano? Ano yun? Ay padrino system, ano? Gawa lamang naniniwala ka sa Diyos, hindi ka na magbibigay ng katarungan. Hindi, ano? Ang Diyos din natin ay Diyos ng katarungan, ano? Bahagi rin yun. Kaya, mayroon tayong purgatorio, ano? Yun ay para ibigay yung hinihingi ng katarungan. Pero at least po yun may bahagi na kung saan ay may dulog natin sa harapan ng Panginoon. Hindi lamang para kay Daniel, ano? Kunin sa mga mahal natin sa buhay na nauna na, ano? Yun ang maibibigay nating panalangin, ano? At nawa po ay tunay na makatugon tayo sa panawagan ng Panginoon Kapal, ano? So, maidalog natin siya at sigurado rin naman ipagdarasal tayo ni Daniel, ano? Hindi niya lang kayang ipagdasal ang kanyang sarili, ano? Pero sigurado rin ano, siya rin ay magdarasal para sa atin, ano? Doon sa kaharian ng Diyos, ano? At sapagkat yung kanyang ginawa para magkaroon ng kaligtasan dito sa daigdig na ito ay siguradong magpapatuloy doon sa kanyang kaharian, ano? At wag nating kalimutan, ano, sabi nga ho, one of the most charitable act is to pray for the dead, ano? Wag nating kalimutan. Kasi bakit? Hindi nila kayang pagdasal yung kanilang sarili, ano? Pwede silang magdasal para sa atin. Pero kung para maibigay nila yung hinihingi ng katarungan, makatutulong tayo, no? Makatutulong tayo. Nanawa ay higit nilang pakinabangan ng tunay na pagliligtas ng Panginoon Kapal, no? At yun po yung dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa simbahan. Nakatulad na ginawa ni Daniel at ng marami sa atin, ano? Kasi bakit? Gusto natin makasama ang Diyos sa kanyang kaharian sa langit. At gusto natin, hindi lang tayo gusto natin makasama ang Diyos. Gusto natin kung mas marami ang maliligtas, tutulong din tayo, ano? Tutulong din tayo. Kaya tayo naglilingkod sa simbahan. Hindi lang para tayo magkamit ng kaganapan ng pagliligtas ng Diyos, ngunit para din tulungan natin na pangalagaan yung biyaya ng pagliligtas ng Diyos hanggang sa uling sandali ng ating buhay sa daigdig na ito. At magpasalamat tayo sa biyaya na yan ng paglilingkod, ano? Yan ay isang karangalan ng pakikiisa natin sa Diyos, ano? Kasi yan ang dahilan ng pagkapako at pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. At tayo nagiging kabahagi ng pagliligtas ng Diyos para sa iba.